Ano nga ba ang favoritism? O bakit ito nagiging issue nga sa bawat pamilya? What should we do? Paano natin to maiwasan? Always reminding you that kapag happy ang spouse, magiging happy ang buong house. Welcome sa inyong lahat. Another episode, interesting topic. But before that, love, mag-like, mag-subscribe. Social media accounts katulad ng Facebook, ng Instagram, meron din po tayo sa YouTube, TikTok, at saka ang Twitter. Ano nga ba ang favoritism? Diba, naririnig po natin ito. Bakit ito nagiging issue nga sa bawat pamilya? Maganda po yung topic natin kasi hindi tayo titigil sa bakit ito nagiging issue ang favoritism. Pero, what should we do? Paano natin to maiwasan? Pag-usapan natin ang ating topic na pinamagatang Walang paborito. Paano magpakita ng pagmamahal sa bawat anak? No favoritism. Oo. Kayo po, comment kayo dyan kung paborito po ka rin kayo ng inyong mga magulang. Mga realization din natin bilang mga magulang pag tayo nagkaroon ng mga anak. Pamilya. Diba? That is the most beautiful, wonderful experience. It's really a blessing to have children. Right. Children are from the Lord. They are a gift from the Lord. Tama. Pero bilang magulang, napakalaki nga ng responsibilidad sa pagpapalaki ng bawat anak without playing favorites. Hindi ito madaling gawin, ha? Pero hindi po ito imposible. So, di ba, love, ang bawat anak may kanya-kanya yung talent. Agree po kayo? Kanya-kanyang ugali, kanya-kanyang gifts, ika nga, at kakaibang personalities na dapat din nating i-respect at pagtuunan ng pansin. Tama. Each child is unique. Yeah. Pero paano ba dapat magpakita ng pagmamahal sa bawat anak? Gagawin natin para maiwasan natin o para maipakita natin pagmamahal sa bawat isa at saka walang favoritism. Magkaroon tayo ng opportunities to talk to each child. Kasi minsan nakakalimutan natin na ang bawat anak may kanya-kanya ring pangangailangan. Hindi naman copy-paste yan. Hindi naman yung kung ano yung meron si kuya o si ate. Ganun na lang din yung para dun sa mas nakakabata niyang kapatid o mga kapatid. Maglaan ng oras upang makipag-usap sa bawat isa. Alaman natin kung ano ang kanilang pero meron yung emotional needs. The need to be heard and understood. Kailangan din po yan ng mga anak. We will learn, syempre, yung mga dreams ng mga anak natin. Di ba ang saya? Anak, paglaki mo, ano mo gustong maging? Yung mga interest nila, hobbies, para alam natin how to support them. As a parent, iwasan natin yung you'll take notice. They have a unique talents and giftings. Diba? They have their own dreams. They have their own interests. Right. They need the support that they can get from us. By talking to them individually, it allows them to speak out. Everything matters for them. Once you spend time with them. Pangalawa naman natin, you spend time with each child. Bilang mga magulang po, mahalagang maglaan ng oras sa bawat anak. Lagi po namin sinasabi ni Chico, we need to make time. Kailangan intentional po ito. If we really want to get to know our children or, our child, we really have to make time para sa kanila. Have one-on-one bonding moments. Minsan, minamanmanan niyo ba yung mga anak niyo kung anong mga interest niyo? Mabasa ba sila? Mahilig ba sila mag-shoot ng bola? O kaya mahilig ba sila into outdoor activities? Or mahilig ba sila yung mga nag-couch time sila nanonood? So, sometimes you just watch them, what interests them. Para magkaroon kayo ng bonding moments. But then just like us, dinidate po nila yung mga anak nila isa-isa. Diba? Kasi iba-iba nga yung ugali. Example, ang magulang po has multiple children, pwede po tayo mag-set aside ng oras. Each week for one-on-one activity, pwedeng sa labas. Simple, ilakad lang po natin sila kung kasama niyo yung anak niyo, tapos kwentuhan. O kaya pwede tayong mag-board games or cooking lessons, love, no? That would be a great bonding time for you and your child. This is one way also to learn and show them how much we love them without playing favorites. So, ang susunod ay, itong pangatlo, yung provide equal opportunities to all children.
Again, we should not choose a favorite child. Yun yung pag-iingatan natin bilang isang magulang. So again, equal opportunity sa bawat anak. Hindi mo naman din pwedeng sabihin, tuloy yung child na yon na hindi pinapansin ng magulang pero sobrang nag-excel siya. Let's say in sports. Anong tendency nun? Siyempre magpapapansin ka. Ang hirap din naman yung pag yung isa mong anak, hindi mo na nga favorite pero papansin naman. Tapos nilabelan mo, ikaw kasi masyado kong papansin. Ayan mo yung mas matanda ka naman eh. Para kung may hugot na kwento. If we give them equal opportunities, this will not only make each child happy or yung joyful, pero makakatulong din ito sa pagbuo ng kanyang self-esteem. That's very important. Kahit na sinasabi mo na feeling mo wala kang oras o panahon o may pagkukulang ka sa kanila. Ngayon, marirealize natin and we need to really make that effort. No, na bigyan mo talaga ng mas panahon. Mas tamang panahon yung para sa anak. But don't ever think po, I'm guilty and all. Basta po, alam ko po in our hearts, na guilty. Sa grasya ng Panginoon, we are doing the best we can. Okay. So, ang susunod natin, show fair love. Yun na nga, para maiwasan nga yung favoritism. For example po, magpapasalubong tayo, kunyari, choknat. Kunyari po, 2 anak natin or 3, pero sa isa lang natin binigay. So, kung yun po ang gusto natin gawin, example, so lahat po pasalubungan din natin. Again, it's not the amount or yung bagay, pero yung thought na naalala natin ng ating mga anak. The most important aspect of showing love is, to show yung tinatawag na pantay-pantay na pagmamahal. Kung isang anak nakakatanggap ng atensyon, di gawin po din natin sa ating ibang anak. Pwede magdulot ng, kasi inggit ito, kakaroon ng low self-esteem kasi feeling niya mas lesser siya bilang anak at hindi, minsan sinasabi po ng mga bata, hindi ako love ng magulang ko kasi lagi na lang si ate or si kuya. Yung mga ganon, no? Pang, fairness and love to our children when we treat them equally and we give them the same amount of attention, yung suporta nga, and of course, yung unconditional love. Diba? Binigay din sa atin ni God and bilang kanyang mga anak. Fair love gives confidence. Galing. It gives confidence to children. Allows them to achieve their own potential. The last one is avoid comparing your children. Comparing your children kasi is one of the reasons why they are so-called favorites. So yun na nga, kaya nga natin pinag-uusapan ito. Dapat nating bigyan ng pansin ang kanya-kanyang kahalagahan at hindi sila ikukumpara sa isa't isa. The only way that we can be able to do it is to really spend that time with them, talk to them, the earlier points that we have just discussed. So you will never know them unless you spend time with them. You'll never know them unless you get to talk to them. You'll never know them unless talaga that you have never discovered even okay, ito pala ang aking anak. Don't get stuck to a particular season. Ibig sabihin, hindi rin titigil yung how we relate to each and every one of them. Pwede po nating sabihin, ang panganay kong anak, paborito kong panganay. Ang pangalawa kong anak, paborito kong pangalawang anak. Yeah. And so forth and so on. So, para po naririnig yun ng ating mga anak. May power talaga yung words natin bilang magulang. Yeah. The last thought dito sa ating last point, na avoiding comparisons between children allows them to develop confidence in themselves and to be able to showcase their own abilities, without damaging their relationship. So, yun. Bilang mga magulang, mahalaga ang ating papel sa pagpapakita nga ng patas or fair na pagmamahal sa bawat anak. Kaya sa ganitong paraan, maiwasan din yung sibling rivalry nga at magkaroon ng unity. Kung gusto nyo pa po ng guide para matulungan ng inyong mga anak na ma-discover ang kanilang gifts and talents, meron po tayong workshop. Ang title po nito ay Raising Money-Wise Kids, lalo na sa area ng finance. Type nyo lang po dito, kids, in the comment section or visit chinktv.com. Kaya sa lahat mga nasa TikTok and YouTube, don't miss out this chance. So, ayan. So, once again, I am Coach Mary Antenya. And this is Coach Chico na nagsasabing, ang bawat pamilya may pag-asa. Happy spouse! Happy house!